Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Raymond Canonoy, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Bahala na papaliwanag ko na lang ng dahan-dahan ito kay Master Ken. Master Ken, kanina lang sinabi sa akin ni Leo, nung oras na inutusan mo siyang alisin ang mga dugo sa panangyarihan na, sasabihin na sana nito ni Yui agad niya ito ay pinatigil. At si Master Ken ay tumingin kay General Oliver. General Oliver, kung maaari lang nais ko muna makausap si Yui ng kami lang, mag-antay ka muna sa labas at pakitignan ang ating mga kasundaluhan na nasa labas kung nasa focus ang mga ito sa pagbabantay. Oo, hindi dapat malaman ni General Oliver na ang masamang spiritual na lakas na kanilang naramdaman ay nagmula kay Sophie at ito ay nakalaban ni Charlie kanina. Nang marinig ito ni General Oliver agad ito tumayo sa kanyang pagkakaupo at sinabi, "Sige o Master Ken, ipatawag nyo na lang ako at nasa labas lang ako upang tignan nga ang mga sundalo. Miss Yui, lalabas na muna ako." Nagpaalam si General Oliver at ito ay mabilis na lumabas sa tent. Nang makita ni Master Ken na lumabas na si General Oliver agad itong nagsalita. "Yui, sa susunod mag-ingat ka sa iyong sasabihin, lalo na sa usapin na tulad sa nangyari kanina kila Sophie at Charlie. Dahil hindi pwede malaman ng iba na ang naramdaman nilang masamang spiritual ay nagmamula kay Sophie sa apo ni Matandang Loss." Sabi ni Master Ken kay Yui. Nang marinig ito ni Yui, agad ito nahiya at humingi ng tawad. "Paumanhin Master Ken, kung muntik ko na masabi ang nangyari kanina habang nandito si General Oliver." Tuldok. Nang marinig ito ni Master Ken, agad niya itong pinagsalita ulit si Yui. "Hayaan mo na sa mga susunod na pagkakataon, sikapin mo maiwasan ito. Ngayon maaari mo na sabihin sa akin ang nais mo sabihin." Sabi ni Master Ken. Si Yui ay agad nagsalita. "Kanina nga Master Ken, habang inutusan mo daw si Leo upang panasan ang dugo ni Charlie sa panangyarihan na labanan. Napansin nito ang dugo ni Charlie ay hindi ganon kakalat sa sahig, at alam niya sa kanyang sarili na si Charlie ay buhay pa. Nagpasya daw si Leo na tumungo sa sagradong bangin upang sadyay na tignan si Charlie kung ito ay talagang patay na. Ngunit nang malapit na siya sa sagradong bangin, laking gulat niya daw nang makita niya si Charlie ay hawak-hawak ng isang lalaki. Na para bang ito ay inaalalayan na lumipad. Nang marinig ito ni Master Ken agad ito nagulat. Ano? Si Charlie ay hawak-hawak ng isang lalaki, sino naman ang lalaking umaalalay kay Charlie at ito ay sadyang iniligtas ito sa ilalim ng sagradong bangin? Sabi ni Master Ken. Ang pagkakasabi ni Leo sa akin Master Ken. Ang kasama ni Charlie ay isang lalaki na nanggaling sa lahi ng mga demonyo. Mas lalong nagulat si Master Ken sa kanyang narinig. Ano? Si Charlie ay nailigtas ng isa sa lahi ng mga demonyo. Hindi alam ng lahat na ang lalaki na iyon ay hindi basta-basta na isa sa lahi ng mga demonyo. Dahil ang isa na iyon ay isa sa mga pinakamalakas na general sa lahi ng mga demonyo. Maya-maya nagsalita si Yui. Oo Master Ken, kasama ni Charlie daw ang isa sa mga lahing demonyo. Gulat na gulat si Master Ken sa mga oras na ito. Nakakatiyak ba kayo sa inyong sinasabi, lalo na si Leo? Mabilis na tumayo si Master Ken sa kanyang pagkakaupo at ito ay naglakad papalabas ng tent, upang tignan nga si Charlie sa lugar ng sagradong bangin kung ito ba ay wala, at para makatiyak na din talaga si Master Ken na totoo ang sinasabi ni Yui sa kanya ngayon. At si Yui ay sumunod. Nang makita ni General Oliver na lumabas na si Master Ken sa tent, ito ay nagpas siya lumapit. At ito ay nagsalita.
Master Ken, tatanggo na ba kayo sa susunod na boundary? Sabi ni General Oliver. Hindi nagsalita si Master Ken, ito ay nag-iisip. Kung kasama ni Charlie ang isa sa mga lahing demonyo, mukhang delikado pumunta sa sagradong bangin, baka may iba pang kasama ito na mga nilalang mula sa lahi ng mga demonyo. Maya-maya si Master Ken ay nagsabi, General Oliver, tipunin mo lahat ng mga sundalong elf na nandito. At sabihin sa kanila na tayo ay tatanggo sa sagradong bangin. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nagulat. Bakit Master Ken, ano ang nangyari? Tanong ni General Oliver sa tono ng may kuryosidad. Nang marinig nito ni Master Ken, agad ito nagsabi. Malalaman mo din, mamaya sasabihin ko sa iyo ang dahilan. Mabilis ka, baka makalayo na sila. Ipunan mo na ang mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni General Oliver, mabilis niyang tinipon ang mga sundalong elf at agad itong nagsipunta sa harap ni Master Ken. Dumating na ang mga kasundaluhan kasama si General Oliver sa harap ni Master Ken. At maya-maya si Master Ken ay nagsalita. Tayo ay magtatanggo sa lugar ng sagradong bangin. Kaya ko kayo pinatawag. Baka may makasagupa tayo roon na ibang lahi ng nilalang, maging handa kayo at gawin lahat upang ito ay ating masugpi. Sabi ni Master Ken ng malakas. At ito ay tumingin kay Yui. Yui, maaari kang sumama sa amin, ngunit ikaw ay lalayo sa akin kapag nasa lugar na tayo ng sagradong bangin. Gamitin mo na lang ang iyong kasanayan, upang makita mo kami ng malinaw. Oo, hinayaan ni Master Ken na sumama si Yui sa kanila, na kahit na ang kanilang pupuntahan ay baka magkaroon ng labanan. Dahil kung may mangyari ngang labanan, sa kanila lahing elf, at lahi ng mga demonyo, malaki din ang maitutulong nito ni Yui. At kailangan natin makatiyak kung si Charlie nga ang nakita ni Leo na kasama ng isa sa mga lahing demonyo, sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni General Oliver, ito ay nalilito. At si Master Ken ay nagsalita ulit. Tuldok, halika na kayo, bilisan natin. Biglang lumipad ng mabilis si Master Ken at pinangunahan nito ang pagtungo sa lugar ng sagradong bangin. At sa kanyang likuran sila Yui at General Oliver kasama ang mga kasundaluhang elf ay sumusunod kay Master Ken. Mabilis na lumipad ang lahat patungo sa lugar ng sagradong bangin. Ang bilis ng pagkakalipad ng mga elf na ito. At nang makarating sila sa boundary, ito ay nakita ni Leo. Ano, parang sila Master Ken ito kasama ang mga kasundaluhan, saan sila pupunta, bulong ni Leo. Maya-maya napansin niya din si Yui, si Miss Yui ang isa sa kasama ni Master Ken. Baka nasabi na ito ni Miss Yui kay Master Ken ang aking nakita. Baka tutungo sila sa sagradong bangin. Mabilis na lumipad si Leo upang sundan sila Master Ken patungo sa lugar ng sagradong bangin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube, mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Mabilis na lumipad sila Master Ken, General Oliver, Yui at ang mga kasundaluhan na elf na sumusunod sa tatlo. At si Leo ay pilit na humahabol sa bilis ng paglipad nila Master Ken. Habang nalipad sila Master Ken, ito ay nagsisalita kay Yui. Yui, ano sa tingin mo kung si Charlie nga ang kasama ng lalaki, na iyon na nagmula sa lahi ng mga demonyo? Ano ang masasabi mong dahilan bakit si Charlie ay kasama ng lalaki na iyon mula sa lahi ng mga demonyo? At ito ay nailigtas pa, sabi ni Master Ken sa mahinang tono. At nang marinig ito ni Yui, agad itong nagsalita. Master Ken, naisip na namin ito kanina, lalo na ni Leo. Baka matagal na tayo pinagtataksilan ni Charlie, hindi natin namamalayan ito na pala ay nakipagsabuatan na sa mga lahi ng mga demonyo. Upang tayo ay pagmasidan ng lahi ng mga demonyo. Tingin ko Master Ken, ginagamit ng mga lahing demonyo si Charlie, para makakuha sila ng impormasyon sa ating mga lahing elf. At ito ay naghahanap ng ating kahinaan, upang kung tayo ay kanilang salakahin, alam na nila ang kanilang pupuntiryahin. Sabi ni Yui kay Master Ken. Nang marinig ito ni Master Ken, agad ito nagsabi. May punto ka nga Yui. Baka matagal na nga si Charlie ay nakipagsabuatan sa mga lahing demonyo. Pero bakit, hindi naman tayo naging masama sa kanya, lalo na ako, kahit kailan hindi ko tinarato ng hindi maganda si Charlie. Ano ang naging dahilan niya upang tayo ay pagtaksilan ng ganon-ganon na lang? Sana hindi si Charlie ang nakita ni Leo, sabi ni Master Ken. Maya-maya nagsalita si Yui at sinabi.
Tingin ko din Master Ken, may alam din ang mga lahi ng demonyo sa ginawa ni Charlie sa sagradong pagawaan sa lugar ng mga mangkukulam na elf, at ang ginawa nito kay matandang Luz, ay aking natitiyak na sa likod nito ni Charlie ay ang mga lahing demonyo. Sabi ni Yui kay Master Ken. Maaari Yui, sabi ni Master Ken. Kung ganun na nga kung si Charlie ang nakita ni Leo. Napakalaki ng aking pagkakamali. Hinayaan ko pa mabuhay si Charlie. Kanina Yui, alam ko na buhay pa itong si Charlie, kahit ito ay nagtamaw ng daming mga saksak sa kanyang katawan. Dahil nararamdaman ko pa ang kanyang spiritual, ngunit ito ay sobrang hina na. Nagpasya ako na hayaan na ito, dahil akala ko ito ay mamatay na sa baba ng sagradong bangin. Dahil alam na naman natin na ano ang mayroon sa sagradong bangin na ito, may mga mababanggas na hayop na pwede kumain sa kanyang katawan, at kung hindi naman ito ay mauubusan ng dugo dahil sa kanyang mga natamo na sugat, kaya kung totoo nga si Charlie iyon. Kung ganun, hinayaan ko makawala ang isang makasalanan na elf. Hindi ko alam ang aking magagawa sa Charlie na iyon, kung totoo nga siya ay nakatakas at nakipagsabuatan talaga ito sa lahi ng mga demonyo. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Yui. Ganun pala Master Ken, ngunit bakit hindi ko naramdaman na may buhay pa si Charlie sa mga oras na ito? Hindi mo talaga maramdaman iyon dahil si Charlie ay gumamit ng kanyang kasanayan. Oo Yui, si Charlie ay may kakayahan para ang kanyang sarili ay maging patay sa paningin ng iba at ang kanyang pagtibok ng kanyang puso ay kaya niya patigilan. Oo, isang mapanglinlang na kasanayan. Sabi ni Master Ken kay Yui. Nang marinig ito ni Yui, ang kanyang galit ay biglang lumabas. Hindi ko rin mapapatawad ang lalaki na iyon Master Ken, kung siya ay aking makikita ulit, kung ito ay buhay pa talaga ngayon. Ginawa niya na tayong pagtaksilan, binastos pa niya ang sagradong pagawaan sa lugar ng mga mangkukulam at pinagtangkan pa nito ang buhay ni matandang Luz. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!